Hello guys! Good evening! This is Teacher Ala and sana matulungan ko kayo sa video na ito. But this time, don't forget to subscribe, like, and share. Sana matulungan ko kayo and for today's video, this is the tips on how to perfect your certificate of training in RQA. So let's proceed. Wala nang paligoy-ligoy pa. Proceed na tayo agad. I am Teacher Ella, a Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Yes, guys, major in Filipino po ako. So, tip number one. Ito po yung training ko, Certificate of Training in Basic Computer Literacy. So, guys, yung training na ito, hulaan nyo, ilan yung naging score ko dito? 0 po, guys. Alam nyo bakit 0 ako dito? Kasi hindi ito naka-align sa akin. Basic computer literacy, iba naman sa Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Pero guys, 0 po ako dito. So, nasayang lang yung pera na nakuha ko kasi nga is hindi daw align ito sa akin. So, nag-ask ako sa ibang kasamahan ko na kumuha rin ng basic computer literacy. Pero na-found out ko na nakadepende pala ito sa district ninyo. So, sa kanya, perfect yung training niya kasi iba yung district ko, iba rin yung district niya. So, I found out na perfect niya yung training niya sa basic computer literacy lang. So guys, ako hindi kasi sabi sa amin during the orientation na kapag kukuha ka ng certificate, kailangan align ito sa kung ano yung naging kurso mo. Next is, at dahil nga hindi ako sure kung makakakuha ko ng points doon sa basic computer literacy, guys, oo, ang mahal po nito, yung basic computer literacy, nagastos ko mga almost 1,000 siguro kasi pinadala pa nila dito sa amin. So, sayang lang yung pera ko kasi hindi daw align sa kurso ko. So, at dahil nagdadalawang isip ako kung makakakuha ba ako ng points dito. So, ito naman yung kinuha ko. So, yes, I am a CBRC, CBRC po ko nag-review. And dahil nga nakita ko sa post nila na mayroon ng mga trainings nila, mga seminar dito sa Carl Institute. So, nagkuha rin ako. Ang nagastos ko dito is mga 200 plus lang kasi e-learning lang yung ibibigay sa inyo at hindi naman po ito yung hard copy. So, hindi pa ipapadala. So, kumuha ko nito and then isasend lang nila through Gmail lamang. So, guys, may points po akong nakuha dito kasi daw ito ay Mastering Educational Research, a guide to uh, a powerful paper. So, dito po ay align na po ito sa kung ano yung naging kurso ko. Kasi yung basic computer literacy po, hindi po daw ito yung align sa kurso ko. So, kumuha ko ng isa. So, guys, kung kukuha ko kayo nito, search nyo lang po sa Facebook, Carl Institute. Marami po silang mga certificate of training, which is isasend lang po nila ito sa Gmail. At guys, mura na po ito. Pero, konti lamang kasi yung points na makukuha mo rito kasi 6 hours lang. So, kung marami kang kukuha, possible na magkaka 10 points ka sa training mo. So, again, ito po yung pangatlong certificate is nung nag-college ako. Marami po kami dito gumagamit sa mga college namin pa ng mga certificate. At guys, yes, may points po pero konti lang. Kasi nga matagal na daw at guys, align po ito sa akin kasi I'm a major in Filipino at yung topic namin dito is mula sa baybayin patungo sa ortografiya ng Pilipino. Yung nag-encourage po nito sa amin ay yung professor namin. So guys, nakakuha po ako ng points dito sa certificate na ito. Guys, kung may mga certificate kayo ng college na sa tingin mo ay align naman sa'yo, go. Pasa mo yan.
Pangalawa, if nagmamasteral ka guys, pwede mo rin ipasa yung mga certificate mo. Yun po yung ginagawa ko. Nagmamasters, mayroon po akong masteral ngayon at yung mga certificate namin, yes, pinapasa ko po ito para magkaroon din po ako ng points. At guys, valid naman yun kasi binigyan po nila ako ng points. So, next is the NLC. So, ito po is pinagdedebatihan pa nila noong nakaraang araw kasi noong nagpo-RQA po ako kasi sabi nila, bakit hindi ka magkakaroon ng perfect 10? Kasi na NLC ka naman. So, yung naging conclusion po nila sa debate nila ay bigyan ng 10 points lahat ng mga naka-NLC. If guys, meron po kasi sa amin sa district namin, kung gusto mong mag-volunteer sa NLC, yes, may makukuha ka pang pera at magkakaroon ka pa ng certificate. Ako po ay last year, nag-NLC po ako, nakakuha po ako ng certificate at the end ng NLC at ang pangalawa, nakakuha po ako ng pera. Yes, yung meal allowance nila is nasa 3,000 mahigit yata yung nakuha ko. So, very thankful pa rin ako kasi pwede yung mga volunteer teacher dito. So, basta pag DepEd ang pag DepEd yung mga certificate mo, yes, may points agad ito, guys. So, this is my certificate for ano ba to? Training of volunteer teacher and untrained reading teacher on beginning reading. Yes, mayroon po kaming training sa mga volunteer teachers sa mga beginning reading. So, may points po akong nakuha dito and isa pang tips, yung mga NSET. If hindi ka nag-volunteer, pwede kang maki-join sa mga training. Lalong-lalo na yung NSET na tinatawag nilang NSET. Kasi sa NSET, magkakaroon ka ng 24 hours at yung babayaran mo lang is nasa 500. So may kakilala ako, hindi siya nag-volunteer pero sumali siya sa NSET. Parang nabalitaan niya lang na magkakaroon ng NSET. So guys, sumali siya, nagbayad siya at nakakuha siya ng certificate during nung NSET namin. So, guys, ito po yung tips ko. Unang-una, tignan mo yung certificate mo kung align ba sa'yo. Pero kung nagdadalawang isip ka, humanap ka ng certificate na aalign sa kurso mo. Pangalawa, kapag DepEd yung mga certificate, ito lang yung mga natutunan ko ha. Kapag DepEd yung mga certificate guys, automatic may points yan. Maliliit nga lang. Depende sa hours, depende sa days ng certificate mo. Pangatlo, kung naghahanap ka ng mga certificate sa Facebook, make sure lang na legit sila or kaya naman mag-chat ka lang ng mag-chat sa kanila kasi minsan yung mga nagpapa-training matagal silang mag-reply o kaya naman matagal silang magpadala ng mga certificate if gusto mo po talaga ng hard copy. Kasi yung hard copy, ipapadala pa lang nila yon. So, kailangan mag-isip ka na agad. This year, kuha ko ng training pagka next school year or next ranking, meron ka ng certificate. Hindi ka na gahol sa oras. Yun talaga yung natutunan ko. Kasi nga, yung last year, nagkagahol ako sa oras, hindi na ako nakukuha ng ibang certificate kasi feel ko talaga na hindi ako perfect dun sa basic computer literacy. But, nakadepende pa rin sa district ninyo. So guys, lahat ng mga sinabi ko, nakadepende pa rin po sa district ninyo kasi iba-iba naman tayo ng district, iba-iba naman tayo ng division. Pero yung tip ko talaga, para sure ka, para sure na makuha mo talaga yung perfect 10, align sa kurso mo. Yeah, that's it.
So guys, if nakatulong ako sa inyo, please don't forget to subscribe, like, and share if ano pa yung gusto ninyong pag-usapan tungkol sa ranking or sa RQA, pwede rin nyo po i-comment at gagawan ko po ito ng video. Yun lang. Maraming salamat.